Ikalawang game sana ni Kristaps Porzingis kontra dito sa Denver Nuggets. Kaso bigla siyang hindi naglaro. Nakalagay kasi sa report injury management ng kanyang Achilles tendinitis. Prior sa game versus Nuggets, wala talaga sa injured list itong si Kristaps. Base naman kay Coach Steve Kerr, naka-receive siya ng text message kay Kristaps na merong sakit at nasa hotel pa na hindi rin siya makakapunta ng arena. Ikalawang araw pa lang sana ng trabaho nitong si Kristaps biglang nag-sick leave. Late scratch din si Draymond Green na merong back injury kaya hindi rin nakapaglaro. Kaya sa mga susunod pang game ng Golden State, hindi pa alam kung si Kristaps makakalaro sa dalawang road games. Back to back pa yon, Pelicans at Memphis. Big chance sana yon para makakuha ng panalo. Kaso baka talunin pa sila kung hindi maglalaro si Draymond at si Kristaps. Ang Golden State pa may total na 170 million na combined salary para sa mga player na mayroong injuries. Sa Nuggets, wala din si Aaron Gordon pero halos kompleto ang starting unit nila. Nalamangan pa ng Golden State yung Denver sa first half, 76-67. Si Jokic halos triple-double na, 18 points, 12 rebounds, 9 assists in 18 minutes. Si Al Horford naman merong 17 points, si Moses Moody 15 points agad. Importanteng game kasi sa Golden State yung kontra sa Nuggets at yung mga susunod pa. Dahil kapag ang Clippers at Portland nanalo sa susunod nilang game, 1 to 2 games na lang ang agwat nila sa dalawang teams na to. Mula nang mawala si Steph dahil sa injury, meron silang 2-4 record. Ang leading scorer pa ng Golden State si Guy Santos na merong 15 points, 5 rebounds at 4 assists. Siya ang bagong paborito. Mahilig talaga sa kulot itong si Steve Kerr. Siya lang din kasi ang player na nag-a-average ng 30 minutes per game since nagkaroon ng injury si Steph. Wala rin namang gagamitin na player si Steve Kerr dahil 10 playable player lang ang natira sa kanya versus Nuggets 9 player lang. Ang pangalawa na leading scorer para sa Golden State si Moody, merong 14 points at 3 rebounds. Tumaas naman yung average nitong si Moody pero imbes na siya ang maging top scorer mula nang nawala si Steph, si Guy Santos. Literal na short-handed yung Golden State, hindi lang dahil nawala yung mga core player nila, kundi ang natira si Quinton Post at Horford bilang big man, wala silang legit number 3 at number 4 position na player. Mga guards yung natira. Kailangan punan pa yung dalawang position na yun. Pero at least nahirapan sa kanila yung Denver. Nakahinga pa na medyo maluwag ang Golden State dahil sa panalo nila kontra Nuggets na number 3 ng West, 128-117. May combine na 65 points si Horford, Melton at Moody. Maganda rin yung nilaro ni Horford doon, 22.7 assists, 6 out of 7 sa 3-point area na meron pa pala talagang natitira kay Horford. Si James Harden naman ibinabalik yung dati niyang technique para talunin sana yung OKC. Yung kanyang pamosong pasabit sa kamay ng player. Kaso tinatawagan na kasi ngayon yun ng offensive foul. Hindi na umubra ang Cavaliers kontra sa Thunder na walang Jalen Williams at SGA. Isaiah Joe at Cason Wallace lang na merong combine na 44 points. Si Holmgren naman 17 points at 15 rebounds. Kahit pa may combine na 40 points si Harden at si Mitchell, na limit lang si Donovan sa 9 out of 19 mula sa field at 0 out of 6 mula sa 3-point area. Nasa 4 na player ba naman yung nagpapalitan para depensahan si Harden at itong si Donovan sa perimeter. Muntikan pang awayan ni Dennis Schroeder itong si Nikola Topic. Na-realize ata niyang kaagaling lang sa sakit ni Topic at ngayon palang nakakalaro sa kanyang rookie season after ng halos 2 taon. Si Jalen Williams mawawala pa ng 2 linggo dahil sa hamstring injury. Ang dami rin merong ganitong injury ngayong season. Noong nakarang taong kasi calf strain injury na humahantong sa Achilles tendon injury. Mukhang masamang pangitain pa papasok ng playoffs ang mga player na nagkaroon ng hamstring. Sa buong NBA din, ang San Antonio ang team na may pinakamahabang winning streak after matalo ng Cleveland. Nasa 8 sunod na panalo na ang San Antonio, puwera usog. 4 wins na lang ang kailangan ng Spurs para maabutan ng Thunder. Nasa kanila pa ang tiebreaker. Mukhang kaya pang habulin ng Spurs sa number 1 spot yung OKC. Dahil kapag naging number 1 ang San Antonio sa standing, maraming papaldo. Kahit ngayon pa lang maka 50 wins lang sila Kasi kapag naging number 1 ang San Antonio plus 2,500, kung may taya ng 100, magkakaroon ng 250k. Para nga nilagay ko lang ata sa 16 na team ay tigwa $1 or $2.
Ito yung mga teams na papasok sa playoffs. Kapag San Antonio, naka 50 wins, panalo na. Pero kapag naging number 1 sila, hayahay ang buhay. Wala lang, shinare ko lang.